Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano basahin yung baseline. Kasi nagiging popular na tong racing guide na to ng Horse Racing Philippines dahil pinopost po natin ito sa YouTube tuwing araw pag may karera. Ngayon, yung na video sa YouTube, libre po yun. Pero meron din tayong digital copy nito sa halagang 20 pesos. Para magkaroon kayo ng copy, i-message nyo lang po ang Horse Racing Philippines. Yung link ilalagay ko sa description para makakapunta kayo dun sa Facebook page tapos mag-message lang kayo. Yung baseline na pangalan, one word po yan. P, hindi F. Yung baseline kasi ang ibig sabihin, yung nakikita nyo na isang linya na yan, commonly known sa International Horse Racing Past Performances po yan. Kasi yan yung mga tinakbo niya. Ang baseline, naglalaman yan ng 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na baselines or past performances. Kaya, ang pangalan niya, baseline, one word. Makikita nyo immediately sa ibaba ng kanyang logo, yung latest run. Numero po yan nung mga kabayo, unang 3 na maganda ang tempo sa last run nila. So, ibig sabihin, sa magtutunggali sa race 3, yung numero 6, although yung nakikita nyo dito, numero 1 yan, siya yung may pinakamagandang last run, yung numero 6. Sa best time naman, makikita nyo dito, meron tayong 6 na kalahok. Pinapakita lang dito yung number 1 eh. Sa best time naman, pinakamagandang tempo na best time, yung numero 3, tapos yung make or break na 1, tapos 6. So, palaging unang 3 lamang ang pinapakita. Yung average rating naman, yung 6 na takbo rin, meron kasing rating na binibigay ang software natin sa bawat baseline. So, in-average niya yung 6 na yun, na baseline niya, tapos, pinagkumpara niya rin yung 6 runners kung sino yung may pinakamagandang average rating. So, dito, 6 na naman, tapos 1, 3. So, by looking at this, parang lumalabas, ito yung tip niya base sa statistics doon sa huling 6 na takbo. Okay? So, parang makikita nyo dito, parang lumalabas yung numero 6, nandun kasi siya sa lahat eh. Average rating, ibig sabihin consistency, best time, yung form niya, yung condition, yung latest run ang condition or form niya, and then best time kung ano yung capability niya dun sa huling 6 na takbo. So, dito pa lang, by looking at this, meron na kayong idea kung sino yung mga angat or nakakalamang. Bukod dyan, bawat kabayo or bawat page, merong score yung kanyang overall performance. So, iba-iba po yung category niyan base sa yung score na yan is based dun din sa 6, pero base dun sa average rating, best time, last run, tsaka yung grupo na pinanggalingan niya. 5 kategorya po yan, tapos nagbigay tayo ng score. Kaya bukod dito sa mga tip na nakikita or statistics na nakikita ninyo dito, meron pa tayong scoring. Marami na pong tumatama or bumibili sila ng baseline dahil lang habol lang nila yung score. Pero hindi po. Kasi marami kayong makikita dito. Tulad nito, ito yung date kung kailan siya tumakbo. Bukod dun sa date, makikita nyo yung race number at saka kung ilang araw na ang lumipas mula nung tumakbo siya.
So, nung 10:25, race 5, hanggang sa karera ngayon, November 26, 31 days na ang nakalilipas. Kaya ko po nilalagay yan dyan, or kaya nandyan yan sa paceline, kasi yung best time, halimbawa nakita nyo yung tempo niya dito, matatansya nyo kung kaya niyang ulitin. Kasi kung halimbawa 55 days ago, mauulit niya ba yun? Kunwari maganda yan, medyo mahirapan. Sa experience ko po, within 35 days lang. Kaya dito, probably ito lang ang titignan nyo. Okay? So, moving on, makikita nyo dito yung hinete, yung iba nakapula. So, ibig sabihin, pag nakapula ito, yung sasakay ngayon, siya din yung sumakay nung nakaraan. So, kaya si Zarate hindi nakapula kasi ang sasakay ngayon si CA Reyes. Yun po yung may color coding din yan. Tapos, ito, JTC percentage yan. Yung jockey trainer combo. Porsyento po yan nung panalo ng hinete doon sa trainer. So, ito, si MB Mamukod, kinukuha niya palagi si CA Reyes sa bukod kay make or break, pati sa ibang kabayo niya. So, yung mga naipanalo ni CA Reyes under kay trainer MB Mamukod, may 20% na. So, ibig sabihin, kapag ka mataas po yan, may idea na tayo na palaban yung kabayo. Tsaka makukumpara din ninyo dito na 21% si JT Zarate kay MB Mamukod. So, ibig sabihin, kapag ka mas mataas ang percentage, winning percentage ni JT Zarate under kay trainer Mamukod. So, kasi kung mababa po yan, ibig sabihin, minsan, kapag ka out to run lang yung kabayo or alam nung connection na hindi mananalo, hindi kadalasan, hindi pinapasakay yung hinete na mataas yung percentage. Parang ano na rin yun senyales na out to run lang sila, not to win. So, ito po yung quarter times nung kabayong make or break mismo. Kasi sa ibang or sa index or kahit naman sa dibidendaso, pag nakita ninyo ito, quarter time nung nanalo lamang. Ito po na-convert na. So ito, pag inad ninyo, kunwari ito, 14 plus 23 plus 24.4 plus 25.6, ang total niyan, yung mismong tempo ni make or break, hindi nung nanalo. Okay? Kaya dito, makukumpara na ninyo yung kanyang capability. Kasi hindi yan doon sa winner o hindi yan yung winning time, bagkus yan yung quarter time mismo nung kabayo ni make or break. Ngayon, makikita ninyo dito sa kaliwa yung tempo sa distance na tinakbo nung nakaraang karera. Sa kanan, makikita naman ninyo yung converted time sa distansya ngayon. Katulad nito, 145.4 sa 1,600 meters. Pero pag kinonvert mo sa 1,400, ito yan. So, may converted time. Kaya, hindi lamang madali ninyong matatrack yung kanyang pag-aumento or pag-degrade ng performance kasi may converted time sa kanan. Ngayon, minsan, magtataka kayo, bakit yung tempo niya dito sa 1.4, 1.4 din naman ang tatakbuhin ngayon, bakit 126.9 lamang? Kasi, kinukonsidera niya yung
timbang. Kung makikita ninyo, nung tumakbo siya dito, 56 ang dala. Ngayon, 53 na lang. Kaya yung converted time niya, syempre, may bawas kasi gumaang eh. Kaya yung converted time po natin sa lahat ng racing guide ng Horse Racing Philippines, kinukonsider niya yung change of weight. Okay, maliwanag. So, ngayon, ano naman yung nasa ibaba? Yan naman yung tiyempo ng nanalo. Kaya naka-gray. Kasi least important naman sa inyo yan eh. Ang importante yung time niya eh. Okay? So, yung nasa ibaba, yung naka-gray, yan yung time nung nanalo. Kaya makikita ninyo, pang-apat lang siya, 145.4, pero yung nanalo, 139.6. Mayroon din tayong timbang nung kabayo. Kasi dito, at least, malalaman mo kung ano yung komportable niyang timbang kapag siya ay nananalo. Katulad ni Make or Break, close to 415 kilograms ang kanyang winning weight. Ito naman po yung lengths behind mula doon sa nangunguna. So dito, pangatlo lamang siya, 3 lengths siya from the winner. So dito, walang nakalagay kasi siya yung nanalo. Ito naman, 5, 2, 9. Yan yung post position niya. So yung number nung karera na yon. So dito, kumpleto yan. Makikita ninyo kung anong gate na post position niya. Para halimbawa, may idea kayo kung de bandera siya, nandun siya sa inner lane. Ito naman yung company line, yung mga first 3 horses na nakalaban niya sa karera na yon. Ito, kaya may numero, number sign, kasi yan yung number of entries. Dito, 5 ang kalaban niya. 5 sila. Dito, 10. Dito, 9. Ngayon, ito lang ang programa na mayroong breeder's name. So, nakikita ninyo kapag ka may parada, pinapakita yung breeder's name dito, makikita nyo rin yan. Okay? So, ito naman yung percentage niya, winning percentage niya sa track ng MetroTurf. So, ayan. So, I hope na naintindihan nyo na kung ano yung mga impormasyon na nakikita natin sa Paceline. Kasi, yung iba, baka hindi nyo niya naintindihan. Katulad ako, kahit akong gumawa nito, hindi ko minsan matandaan na yun pala yung post position. Okay? So, balikan nyo lang po palagi itong video na ito para minsan kung nakakalimutan din ninyo kung paano basahin, para meron kayong guide na mas maintindihan ninyo at ma-appreciate ninyo ang programa na Paceline. So, maraming salamat po and good luck.